Napaka-ironic na marinig mula mismo kay Senator Robin Padilla na siya ay na-depress at naiyak dahil sa balitang dineklarang co-perpetrators ng ICC sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Pero just days ago, tinawag niyang weak at iyakin ang mga kabataan ngayon, claiming that in his time, depression wasn't a thing at nakuha lang daw nila ang tapang sa hirap ng buhay. This dangerous mindset ignores Republic Act 11036 or the Mental Health Act, which recognizes that mental health conditions are legitimate medical concerns, hindi character flaw o simpleng kaartehan na pwedeng i-dismiss ng isang opisyal. Pero sino ba talagang weak? Yung bang ordinaryong taong nagko-commute at pumipila araw-araw sa MRT upang makapunta lang sa eskwelahan? O yung walang tapang na binibenta tayo sa tsina? Yung bang dala-dalawa na ang trabaho, matustusan lang ang pangangailangan ng pamilya? O yung pasuklay-suklay lang ng bigote sa plenaryo habang pinapasweldo ng daan-daang libo ng taong bayan para kung ano-anong ill-informed statement lang ang pinagsasasabi. Strong ba yung ayaw panagutin si Kibuloy at tingin sa kanya hero? O ang strong ba ay yung matapang na pinakulong ang abusadong human trafficker pretending to be God's only begotten son? Under Article 2, Section 13 of the 1987 Constitution, the state recognizes the vital role of the youth. Dapat silang protektahan at suportahan, hindi i-gaslight. If you demand resilience from the youth, show them what resilience looks like by facing justice head-on instead of crying foul when the law finally catches up. Agyaman ang Atty. Dino De Leon po at dapat patas sa batas.